Isa sa mga kontrobersya sa buhay ni daddy mo, pananampal sa kanya ni The Boy. Well, parang ano, no, kasi pag mga live shows, yung daddy ko gusto niya alive yung audience eh. So pag mga yung in-between take, pag commercial, di ba? Gumagawa siya ng mga binubuhay niya yung audience, pinapatawa lang niya. Parang stand-up comic, you know? Stand-up comic. Buhay pa din, para tumatawa pa din yung host. And then, yun nata, no offense si The Boy nun. Isang commercial break, pinuntahan talaga ni The Boy yung daddy ko, tapos yun nga, sinampal, no? So, ano naman, daddy ko professional. The show must go on. Hindi pinatulan. The show must go on, tuloy lang yung show. Tinapos niya yung show. Parang Will Smith at Chris Rock, gano'n? Parang gano'n. Bago pa ho nagkaroon ng Will Smith at Chris Rock na sampalan, mas nauna na ito. Narito po tayo ngayon sa Baliwag, Bulacan, ang hometown ng batikang komedyanteng si Bert Tawa Marcelo. Pag-uusapan po natin ang kanyang life story. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at sa Christine Babos channel. Hi, Gerard. Hi. Thank you ha. Thank you. Nakapasok kami dito sa lugar ni daddy mo. Ito yung kanya mga ano? Actually, ito yung rest house namin dati noong 80s. Okay. Pero ngayon sa pamangkin na namin. So, medyo na-renovate na nila. Saan sila nakatira dati? Doon kami sa tabi ng palengke. Maglolongganisa tatay ko eh. So, may pwesto talaga kami sa palengke. Okay. May bahay sila doon. Longganisa vendor pala si Bert Tawa. Ito bumuhay sa amin. Nagpaaral sa tatay ko. Longganisang bawang sa longganisang matamis. Uy! Yan. Sino naka-invento ng nito, recipe nito? Well, yung ate niya yun. Si Ate Chaneng, pinaka-ate niya. So dito, nagsimula talaga ang buhay ni Bert Tawa Marcelo. Sa longganisa ho. Longganisa. Yan. Dati ho vendor siya niyan. Vendor siya. Sa palengke. Tapos ito din, ayan, chicharong bulaklak, yan. Sa bahay, nagpiprito tatay ko niyan. Ayan, specialty niya yan, chicharong bulaklak. Ayan, nag-evolve na, ngayon may mga barbecue na, ganyan. Wala ba tayo rito isa-serve na San Miguel beer? Nako, wala. Yun na lang ang kulang eh. Yun na lang. Ito ba yung matamis? Yan yung matamis. Ito yung matamis. Bitawan pa. Ito yung Bawang. Bawang. Uy, iba-iba pala yan. Sarap nga. Sarap to sa almusal. Kanin sa itlog. Ito yung matamis. Try natin. Okay din. Try nyo to Marcelo Longganisa. Tapos nung sumikat, lumipat ng Maynila. Maynila, yan. Tapos itong lugar na ito, kailan ito nabili? Nung 80s to, mga 80s, 1980. Tuwing weekend, sa Maynila kami. Dito kami, tuwing weekend, Sabado, Linggo. Dati may swimming pool pa dyan, may tree house kami na kubo dito. Wala na, inanay na yung puno. Inanay na. Tapos may bahay kubo kami dito, yung usual na bahay kubo. Dito bahay bakasyonan nyo, bahay lugar na to. namin. Kasi Bulacan, di ba? Kaya nga siya nakilala dahil yung kanyang accent, di ba? Yung punto niya. Di ba? Yung Bulacan yung punto niya. So kaya dito rin siya na nag-decide na magkaroon ng parang tirahan. Rest house tower niya. Ayan, draft beer! Waiter, isang order ng inyo na pusit. Ano? Ang kasabay na San Miguel beer, 2 platong kalderetang manghang. No way, baby. Beer at 3 bandihadong crispy pata. Yan, kaldereta! Crispy pata. Pusit! Crispy pata. Kaldereta! Lahat yan masarap basta San Miguel Beer. Bigyan mo kami ng isang platitong mani. Laka! Ha? San Miguel Beer! Ito ang beer! Ito lang yung nakuha namin sa bahay sa Fairview. No? Pero nasa museum halos lahat ng memorabilia niya. May Baliwag Museum. Nandun yung mga memorabilia niya talaga. 1977, doon talaga siya medyo nagsimulang sumikat yung Prinsipe Abante, kung naalala pa Oy, pinapanood ko yun. Doon. Yung nakaganon siya yung buhok, no? Yan. Ganon, katsupoy hairstyle, Yun, ito 1977, naging best comedian siya. Wow. Nanalo siya doon.
Anong award giving body to? Aliw. Aliw Award. Aliw Award. So, 77, 78, 79, best comedian siya sa Aliw. For 3 consecutive years. The President and General Manager, Roman Cruz Jr. Siya, nag-peak siya nung 1980. Doon siya naging Aliw Entertainer of the Year na. Ito, ano ito mga trophy na to? Yan lang yung mga iba ng Father's Day Award, Best Father. Ito yung Prinsipe Abante haircut, Ayan, Parang Atoy ko hairstyle. Ganun. Yan, pinapanood namin yan. Prinsipe Abante. Ito, sino to? Ako tong sa gitna. Ikaw to. Okay. Tapos ito yung kuya ko, junior namin yan. Bert Junior. Si Barry. Nasa na ngayon itong dalawa? Yan, nasa Maynila lang. Nasa Fairview House namin. Ikaw, ano pinagkakaabalahan mo? Nasa real estate. Real estate. Wala nagmana sa daddy nyo? Nag-artista? Ha? Bakit may mga picture dito ni Bert Tawa kasama si Apo Lakay? Anong story nito? Well, si daddy ko laging paboritong MC ni Ferdinand Marcos dati, senior. So, siya lagi yung sa mga campaign kasama mag-host. Pag may mga event sa Malacanang, siya nag-host. Oo. Yan. Oo. Ayan, Ayan. Siya talaga kasama no? Actually, diyan naging proud daddy ko. Kaya na makipag-usap. Maliit na tao hanggang Pangulo ng Pilipinas. Ayan, Ano sila, Ano mga di mo makakalimutan na kwento tungkol sa pagkakaibigan ni Bert Tawa, ng daddy mo, sa mga Marcos? Well, bata pa ako noon. Wala siya kinikwento sa inyo? Wala masyado. Pero yun lang, pasok-labas talaga siya sa Malacanang. Oo, talaga? Hindi na siya kinakapan, wala nang screening. Oo. Basta si Kaka. Pero pag pupunta siya doon, diretso siya. Kasama si Miriam dito. Ayan, si Miriam, kasama Miriam din. Santiago. Ito si Vero. Kasama niya, Fabian Ver. Boss Joey, andiyan ka na naman. Kasi Boss Joey, lagi lumalabas to sa vlog ko Lagi na may mention siya Joey Rino, Sing Stars with JQ. Ito, sino to? Yan, si Katsupoy, saka si Aping Daldal. Si daddy mo to? Meron siya lang dati, Trio Los Bobos. Talaga, yun? Pero hindi din nagtagal mga 1 taon nata. Katsupoy, Aping Daldal, saka si daddy mo. Trio Los Bobos tawag sa kanila. Ano yung comedy group yun? Comedy group silang tatlo. Bago siya naging Bert Tawa Marcelo? Bago siya nagsarili. Sarap pa Una. Siya talaga, bust siya rito. Well, dito sa Baliwag Museum, nandito yung, yung mga ibang trophies ng daddy ko nung naging si Bert Tawa, naging Aliw Entertainer of the Year noong 1980. Tsaka noong 1979, Best Comedian. Tapos dito sa mga Guillermo Memorial Foundation, Best Comedian din. So, tapos yun ito yung mga pictures niya. Saka bust. Saka nandito din yung mga libro niya. Tapos yung bust na yan, sino nagpagawa niyan? Siya pa nung 80? 1980? Yes. Sa lumang bahay pa namin yan, dinala lang namin. Bakit mo nag-decide na ibigay na sa gobyerno ito mga gamit ng tatay mo? Well, para maalala siya nung well, siyempre anak ng Baliwag, Para maalala siya ng mga taga-Baliwag pa, Kasi 30 years, isang henerasyon na yan, di ba? Right. And pag dito sa Baliwag, kilala pa naman yung Marcelo family. At alam nila si Bert Tawa, para maalala pa nila. Yung mga nanay lang nila nakukwento. So, may libro dito sa museum at library. Yan yung tuwing grand finals ng bagong kampiyon. Naka-formal sila talaga ni Pilita. Talagang nagbibihis talaga sila nun. So, pinalakihan ko na lang yung picture. So, mag-partner sila ni Pilita sa mga sa mga shows noon. Lagi yun. Kahit sa abroad, nag-show sila. Bert and Pilita. Tapos itong mga libro to, so pwedeng malaman ng mga tao, especially mga taga-Baliwag, ang history ni Bert Tawa sa book. Nandito lahat yan. Yes. Ayan nakikita nyo yung ayan siya Nagsa-San Miguel Beer siya dyan. Tapos meron dito, nakita ko nasa radio siya Yan
Eh, naging broadcaster din sa radyo. May kuha ba tayo rito nung bata pa siya? Ito na yung ano eh. Well, ito na yung Ito. kabataan niya sa likod. Ito, college. meron din dyan, Asan yung isa? Ito, nung bata siya. Yan eh, yung mga Ayan bata. na, nung bata siya, no? Ito, dito siya sumikat noon, yung tatangatangang probinsyano. Ganyan yung goal niya nung 70s eh. Oo. Yan. Tapos itong picture na to, kailan to? Ano na yan, 93 na yan, mga ganyan, 1993. 93 na. Bago na yan. Ayan. So, ang ganda naman, no? At least maaalala ng mga next generation of mga kababayan natin yung history ng tatay mo saka yung contribution niya sa industriya. Ano pinaka-charity ng tatay mo noon? Meron siyang ano nun eh, charity, nagpapaaral siya ng mga estudyante, Bert Marcelo Foundation. Okay. Pero hindi nata natuloy yan. Saka may mga ambulansya siya dati, noong 90s. Tapos yung ambulansya dito niya, dito sa Baliwag. Nasa Castro Clinic. Oo. Meron na yun. At one time, I remember, tumakbo ang daddy mo, no? Tumakbo siya. Governor ba? Tinakbo niya? Governor. Pero hindi siya pinalad noon. Hindi siya pinalo nun. 95 yan. Hindi ba siya nalungkot noon after matalo? Medyo siyempre, nalungkot din siya noon after the election. Kaya, yun, nag-show siya sa stage noon pagkatapos muna. Para Makalimot. makalimot. Hindi na bumalik sa politika. Ayaw na. Ayun ang bilin din niya sa amin. Oo. So sa aming magkakapatid, wala talagang nagpolitika. Oo. Huwag na kayo magpolitika. Madaming paraan para mag-servisyo daw. So yan. Nag-ano kami, corporate world kami, 4. Saka bakit wala rin nag-ano sa inyo? Nag-showbiz? No? Wala rin nag-showbiz, tapos wala rin nag-negosyo. Kasi si daddy mo, negosyo niya yung longganisa, di ba? Bakit ni isa sa inyo ay walang pumasok sa ganong fields? Well, una, mahirap sundan talaga yung yapak ng daddy ko. No? So, kahit yung... May kapatid naman ako nakakatawa. No? Yung pangalawa namin, saka pang-apat, si Barry Buboy. Pero, syempre, ibang level yung showbiz na para mag-hit ka. So, yun, naghanap na lang kami niche namin sarili. Yung sinasabi niya, hanapin nyo kung saan kayo mag-niche. Siya daw, nag-niche siya as MC. Kasi nung panahon na yun, comedian MC, no? Panahon na yun, mga English speaking yung mga MC. Right. Mga Eddie Mercado daw. Ako, sinubukan ko Tagalog, tapos nakaka-communicate ako sa mga Masa. Pilipino. Masa. Yan. So kami, doon siya niche MC, niche comedian. niya, So kami, pinayuhan din niya kami. Maghanap lang kami kung saan kami tingin namin makaka-contribute at makikilala. Di ba? Kung baga hindi niya rin kayo in-encourage na mag-showbiz. Parang gano'n, bahala, you follow your own path, no? Ganun, galing naman, no? Imagine, nandito ngayon sa Baliwag, Bulacan Museum. Ito yung lumang unang-unang munisipyo ng Baliwag. Kung gusto niyo kasama natin sa museo ng Baliwag, Bulacan, ang isa sa mga anak ni Bert Tawa Marcelo, si Gerald Marcelo. Gerald, thank you for guesting in my show. Salamat din. Paano ba napunta rito sa museo ang mga memorabilia ng tatay mo? Nasa Fairview lang lahat ng mga memorabilia ng tatay ko nung 90s eh. So nung namatay siya, naisip namin magkakapatid. Yun nga, may museo naman dito sa Baliwag, bakit hindi namin sabihan yung mayor namin ng time na yon na kung pwedeng dalhin dito. So, syempre, willing naman siya. Sige, dalhin nyo dito. Tapos, ginawan siya ng corner talaga dito. Ang daddy ko, si Bertawa. Gaano ka-significant ang Baliwag sa buhay ng tatay mo? Well, dito siya kasi pinanganak, dito siya lumaki. Sa totoo lang, nung nagsisimula pa lang sa showbiz, sabi niya, pag ako nagkabahay, gusto ko yung simbahan ng Baliwag, meron akong litrato sa bahay. So pag pumunta ka sa bahay namin, background talaga simbahan ng Baliwag. So sinabi niya, siyempre nagkabahay na siya, nandun na yung simbahan ng Baliwag. Talagang nung nagkabahay na kami doon, every weekend nandito kami. Nandito talaga yung kamag-anak namin. Base nyo, parang gano'n, yung base. Mga kamag-anak, nandito talaga, mga kamadyong din niya, nandito lahat. So, yun ang hobby niya. So, yun, pati sinabi niya, nung mga late, mga 50s na siya, pag ako mamamatay, sa Baliwag lang ako ililibing. Talagang kahit sa showbiz naman, pag mga shows niya sa Bagong Kampiyon, magiginig niyo, Inang Anday, uwi na ako sa Baliwag. Ganyan. Yun ang image niya, na pinoproject, na taga Bulacan talaga siya. And he's proud of it, no? Yes, pati sa mga, yung pagsasalita niya. Yan, di ba? Yung punto niya talaga, dinala niya, di ba? Yung puntong Baliwag. Ano yung mga famous lines niya noon, na parang Bulakenyo yung dating? Well, yung sumikat siya, yung sa mag-beer muna tayo. Ayun. Talaga, di ba? Beer muna tayo. May gano'n, no?
Iba ang may pinagsamahan. Yan, yung mga, doon siya sumikat. At natural yun, ah. Hindi yun pretend lang na punto. Talagang yun ang punto niya. Ganun talaga ang punto nila. Oo. So lumaki siya rito sa Baliwag. Dito rin siya nag-aral. Dito din siya nag-aaral. Oo. At nagtapos siya ng college. Sa college, sa ano siya, Maynila, FEU na siya nag-aaral noon. Oo. Saka ini-instill niya sa inyo yung importansya ng pagtatapos ng kolehiyo, ng pag-aaral. Bakit ganun kahalaga ang education para sa kanya? Well, talagang siya pinaghirapan niya yung yung pag-aaral niya, no. Talagang sila yung naglalakad pa nung grade school, high school, nakachinelas, na yung mga pudpud na yung chinelas, talagang wala silang pampalit, naglalakad ng mga 2 kilometro para makapasok. So, napagdaanan niya yun. Tapos, sa kanila magkakapatid, siya yung pang-siyam sa 10 eh. Parang yung isa historian, saka siya, sila lang ang alam kong nakatapos talaga eh. So, talagang gusto niya makatapos para patunayan sa mga Marcelo na kaya natin to kahit mahirap tayo. At yun din ang in-instill niya sa inyo, kayo so, mga anak, no? Pinasa niya sa amin yun, basta magtapos kayo para mas maganda kinabukasan niyo. Ano ba ang naging buhay ni Bert Tawa bago siya naging Bert Tawa Marcelo? Well, yung mga sideline niya, bukod sa nagbebenta ng longganisa, nag-aano din siya, sa sideline naglalabas sa ilog. Dito, pag pumunta ka sa palengke, tabi nun, ilog lang. Minsan, tumatanggap silang labada. Talaga? Kasi pinagtatawanan siya, Berto, parang babae ka ba? Bakit ka naglalaba? Siya mismo naglalaba? Naglalaba din siya doon. Labandero siya noon? Naglalaba din siya, sideline. Yan, nagbebenta din ng longganisa. Tapos yung nakita mong pambalot sa longganisa, binabiyahe niya, kumukuha siya sa ibang bayan ng Baliwag, sa mga San Ildefonso, sumasakay siya ng Baliwag Transit. Minsan nahabag siya sa sarili niya, mabaho kasi yun eh. So talagang naawala sa sarili. Lumalayo sa kanya yung mga katabi niya. Bit niya yung mga intestine ng baboy. Iniipon niya yung pambalot sa longganisa. Minsan nahabag siya sa sarili niya, pero kailangan kumita. Siya yung nagbibit-bit ng mga... Pero imagine mo, no, yung business na yon, yung longganisa na yon, wala na si daddy mo, nandiyan pa rin siya. Nandiyan pa din. No? Hanggang ngayon, yung pa rin, buhay na buhay pa rin itong negosyo ng longganisa. Di ba? Di mo akalain, no, na yung mga ginawa niya noon, magkakaroon ng, ng part do sa success ng negosyo. So ngayon, papunta na kami sa palengke, kung saan, naroon pa rin ang Marcelo's Longganisa. Yung original, kung saan nagtinda noon si Bert Tawa. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin sa palengke. Ay. Payong na tayo. Okay lang. Ito, masarap ba to? Aileen? Okay. Payong tayo. Putis natin. Si Julius ba? Hindi nagpapayong? Gusto niya yan, ano? Ano pa ba to? Panahon pa ni Ate Chanay? Dito na tayo? Yes. Talaga? Anong taon yun? Ay, dito ba? Rapper. 70s pa siguro. Rapper ng lumpia, ano? Ito, natapos na. Uy, may paputok pa. Ito na ang bagong Marcelo Smith products. Ayan. Medyo renovated na, upgraded na ngayon. Diba? Dati, pwesto lang kami sa palengke. Ngayon, ito na, may sarili na siyang stall. May sariling stall. Ayan. May ceiling fan pa siya. Saan dati pwesto nyo? Dito, sa ginagawang palengke. Dito sa ginagawang palengke. Under renovation na siya ngayon. So, ayan. Ito ang bumuhay nung simula ni kay Bert Tawa at sa kanyang pamilya. Marcelo's Meat Products. Meron po kaming longganisa na hamonado, garlic, barbecue, tocino, Asan yun? skinless. Ito po, mga tocino. Ano bestseller? Bestseller po, garlic longganisa. Ayun. Yan. So dito talaga nagsimula yung pamilya ni Bert Tawa. Opo, sa negosyo tumutulong to. po siya sa atin niya. Sino ba rin nakaisip nung yung timpla? Yun pong ate po ni Bert Tawa. Yun po. Tapos doon po siya tumutulong. Taga-tinda. Opo, taga-tinda po siya. Imagine, ngayon malaki na, no? Malaki na yung tindahan. Opo. Saan kayo nagsusupply?
Dito po sa Baliwag. Wala kayong mga sinusupply ng mga hotel, mga restaurant, gano'n? Wala naman po. Wala. Pero kung gusto niyo matikman, itong kanilang longganisa, saan ho ito makikita? Dito po sa Baliwag Public Market. Hanapin nyo lang Hanapin nyo lang po, Marcelo's Meat Products. Ayan. At pwede nyo nang matikman yung longganisa ni Bert Tawa Marcelo. Ngayon, paano siya na-discover sa showbiz? Pa-extra. So, pumunta siya Maynila. So, Habang nag-aaral? O hindi na? Hindi na siya nag-aaral. Tapos na mag-aaral? Talagang nag-ano siya ng mga peta, mga theater noon. Nag-teatro muna? Nag-teatro muna siya, pero mahina nga kita doon. So, pupunta siya sa mga showbiz, mga shows dati. Yan, doon nakilala niya si Edison kasi pwede bang umextra. Lakasan ng loob lang talaga. Tapos, yun, umextra nga siya, doon siya nakilala ni Eddie San Jose. Kaya pala doon sa wedding pictures na pinapakita mo sa akin kanina, ninong yata siya, no? Si Eddie? Ninong sa kasal. Ayun. So, nung time na kinasal ang nanay at tatay mo, medyo nag-artista na siya noon? Pero hindi pa sikat? Hindi pa sikat. 60s pa lang yun. Paano nagkakilala ang parents mo? Ito lang yung nakwento na sa akin. Teacher yung nanay ko dito sa Baliwag, sa Baliwag Colleges. So, yun, pag may klase daw yung nanay ko noon, laging sinusundan ng daddy ko. Tapos, sinusundo niya. Tapos, yun, nililigawan niya. So, buntot lang siya ng buntot. Nung time na yun, wala pa naman ng daddy ko masyado, di ba? So, yun, talagang ligaw-ligaw lang hanggang sa napasagot na. Ayun. Well, ito yung wedding album nila noong 1960s pa to . Ito mami mo? Yan ang mami ko. So, Castro siya, hindi si Pilita Corrales, no? Oo. Yan. Anong storya nila? Anong love story ng mami at daddy mo? Well, yung nanay ko teacher dito sa Baliwag Colleges. So, yeah, kaklase na siya ng isang kapatid ko. Yan. Niligawan niya nung hindi pa siya sikat noon. Anong pinagkakaabala ng tatay mo noon, yung mga panahon na yun? Yun nga, pa lang siya noon. Nagsisimula pa lang siya sa showbiz. Yung mga 60s. Nung 60s, may mga, nagulat ako nung ni-research ko na naka 24 movies din pala siya. Pero masikat siya sa television, di ba? So, yun, mga pa-extra lang sa mga movies dati. So, hindi pa siya sikat nun talaga. Tapos kinasal sila, anong taon yan? Mga 1968, ganyan. 1968, kapapanganak ko pa lang. Ganun nakatagal yun. Tapos ang tatay mo, matagal to sa di ba, na nag-aral? Matagal, Medyo nasa 20s na siya nung nag-graduate siya, di ba? Mga late 20s, no? Late 20s na. Kasi pag may pan-tuition, sige, tuloy. Pag wala, tigil muna. Tuloy. Pero talagang sinabi niya sa lola ko ng Inang Anday na gusto kong magtapos. Kaya tumulong talaga siya sa negosyo ng longganisa. Medyo na delay, no? Dahil nagtatrabaho, tas trabaho, aral. At minsan napagkakamalan daw teacher. Paano napagkakamalan teacher? Yan, pag unang araw kasi ng pasukan sa FEU noon, time na yun, no? So, papasok siya sa classroom, biglang tatahimik lahat ng estudyante. So, ang gagawin naman niya, upo siya doon sa Sa upuan ng teacher? Upuan ng teacher. So, akala nila teacher talaga siya, professor. Kasi, mas may edad siya sa lahat tahimik lahat, no? Tahimik lahat. Tapos biglang dadating nga yung yung totoong teacher. Totoong teacher, biglang magkakamot lang siya. Komedyante talaga siya, no? May pag-artista talaga no? Kahit di pa nag-artista, uma-acting na sa school. Paano sumulong yung kanyang pag-artista? Yung di ba, nagpa-extra siya, tapos napansin ni Eddie San Jose, yung naka-discover talaga sa kanya at nagpangalan sa kanya na Tawa, no? Nung narinig yung tawa niya, parang, kakaiba to, di ba? Yan, sabi niya, papangalanan kitang Bert Tawa Marcelo. Ulitin mo lang yung tawa na yan, tapos diyan kita pasisikatin. Saka, mukha naman ho kayong mabait Bet talagang mabait ako. Isipin mo, inihatid kita ng walang bayan. Bakit ho kanina pagsakay ko mukha kayong malungkot? Pasensya ka na paano 3 araw pa lang na namamatay ang aking tatang. Pero sa tingin ko po
Matapang ho kayo. Pag nakatapakan ng pinag-usapan, pagtanong mo ako sa baryo namin, ako pinakamatapang. Sumikat ba siya agad instantly? O ano yung kanyang biggest break? Actually, mga naka 24 movies din siya. Sa movies, hindi siya masyadong Hindi nag-hit. masyado. Pero sa TV, ng mga 70s, late 70s, yun yung mga Prinsipe Abante na Baltic and Company. Doon nakikilala na siya. Naging best comedian na siya for 77, 78, 79 sa Aliw Awards. No? So nakilala na siya doon. Hanggang nung nag-peak siya noong 1980. Yun, talagang ano na siya. Entertainer of the Year. Aliw Entertainer. Host na siya, parang gano'n. Kilalang host na sa TV at mga MC events. comedian na siya. Pero yan, pati si Presidente Marcos dati, siya na yung kinukuhang MC lagi. Sa Malacanang, pag may mga events. Malacanang. Nakaka-relate siya sa ano eh. Sa common tao eh. So medyo gumanda na ang buhay niyo nung sumisikat na siya. Paganda na. Paganda May bahay na kami nun sa gabi. Naramdaman mo rin yun? Conscious ka ng mga panahon na yun na gumaganda na yung buhay niyo? Mga nung 70s, mga grade school pa lang ako na. Hindi pa masyado. Pero nagdaan kayo sa ano, sa hindi masyadong magandang buhay. So, Ay, ito, katabi lang nakakamiss. nitong Marcelo's Meat Shop ay, ano ito? Dito nakatira dati yung Marcelo family. Ay, yung 10 bahay niyo magkakapatid. dati. 10 magkakapatid. Wala na nakatira ngayon. Medyo pinodega kasi ginagawa ngayon palengke. Pero yung itsura niyan, ganyan na bahay nila noon. Oo, ganyan na. Ayun, meron pang terrace. Meron pang terrace. Halika, tingnan natin. Oo. Okay. Oo, ito dati tirahan nila, Bartawa. Dito sila talaga. Ayan, dito sa bahay. Okay. Uy, nakamiss. Ito, ang bahay nila noon. Dito kami kumakain. Ayan. Dito kayo kumakain. So, sige. Gerald, bali, anong mga makikita rito noon, nung hindi pa ito bodega? Well, dito yung sala namin. Tapos dito kami kumakain, dining table. Ayan, dito kami pinapakain ni Ate Chaneng, no? Yung ate ng tatay ko, ate ni Bertawa. Ate Chaneng. Oo. Hindi binago, no? Ito pa rin itsura. Ito pa din, no? Parehong-pareho. Pati sahig, ganyan. Pati sahig, ito pa din, no? Original pa rin, no? Bakit ginawang tambakan na lang? Wala na eh. Naipit siya, no? Ginagawa kasi yung palengke. Naipit yung bahay sa loob ng palengke, no? Tapos ang kwarto niyo sa taas dati? Meron sa taas, meron dito. Saan ka natutulog noon? Ay, ako hindi. Yung hindi. mga magkakapatid. Mga nauna. Bali, parents niya, kasama niya, sa mga kapatid niya. Mga kapatid. 10 sila lahat. 10 sila. Imagine, dito pa rin, no? Tapos unti-unti yun, nagiging maganda. Nung 80s, nung nagkabahay na kami dyan sa Quezon City. Fairview yan. 82, yan, nagkabahay na kami doon sa Rile. Tapos yung bahay na pinuntahan natin kanina, anong storya nun? Ayun naman yung ano, yung 1981, binili ng daddy ko yun. Rest house namin yun. So, since sa Manila na kami nakatira, gusto niya may pinupuntahan kami dito every weekend. So, weekend ano namin yun, house. Ano mga, hindi mo makalimutan ng mga lessons na ini-instill sa'yo ng tatay mo noong mga panahon na yun? Yung lagi niya pinapaalala sa inyo? Well, ang sinasabi lang niya sa amin, syempre siya nagdaan sa hirap, no? Parang, wala naman akong hinihingi sa inyo, hindi ko naman kayo, walang household chores, wala sa amin yan. Hindi na kami pinapagawa. Mag-aaral lang kayo. Yun lang talaga. Sabi lang niya, wala na kayo ibang gagawin kundi mag-aaral. So, yan, nilipat niya kami from another school to Ateneo noong 1983. Transfer kaming magkakapatid. So, yun. So, una, takot yung nanay ko. Kaya ba ng mga anak mo sa Ateneo, di ba? Prestiyosong eskwelahan yan. Ayun, kinaya naman namin. Sumunod naman kami. Pag-aral lang kami. Ang demand niya. Ang tawag niyo sa school na yun? Ateneo. Ayan. Sa Ateneo lang kayong Ateneo? Ateneo yan. Ganun. So yun parang mga signs na talaga medyo gumaganda ng buhay, no? Na pinag-aaral na kayo sa exclusive schools. Tapos every year din, nag-US na kami. Nag-travel na kayo. Ginagawa niya, may sa Philippine Airlines, nag-MC din siya doon eh. Every MC may talent fee, saka may isang libreng ticket. So, nakakabuo siya ng 4 na ticket, 4 na shows. Pang namin yun, pang abroad. Kasi pag mag-abroad siya, may show, may entitled kasi isang assistant eh. So sila mag-asawa yun. Tapos kami 4 na libreng ticket. Kami magkakapatid. So nakaka-abroad kami ng
yung 80s na hindi pag ganun kadali mo biyahe nung time na yan, di ba? So maganda ang buhay, no? Noong mga 80s. Maganda eh. Sarap nung 80s. Oo, di ba? Na-enjoy nyo yung kabataan ninyo. Siyempre sa mga biyayan tinanggap ng daddy mo. Ano nakakasama ka rin sa shooting ng mga ano niya, mga shows niya? Nakakasama kami sa mga, yung bagong kampiyon niya, nakakasama kami. Kung naabutan mo yung mga Plaza 1899. Oo, alam ko yun. Oo. Yung kay Dolphy yun, di ba? Plaza 89. Toink, sa bahay namin sinushoot yun sa Fairview. Yung Toink, nakakasama kami. Sinasama niya kami kung may time talaga kami na wala sa eskwelahan o bakasyon. Yan, sasama kami. Saka sa mga shows din, pag mga San Miguel show sa Baguio. Masaya yan. Taon-taon yun, tuwing summer, sa Baguio kami. Ako, nakita ko ng tatay mo nung malit pa ako eh. I was in elementary nung time na yun. Kasi daddy ko, nagtatrabaho sa San Miguel Corporation. So every Christmas yan. Pag may Christmas party, ang host, si Bert Tawa Marcelo. Siya lagi yun. So lagi ko siya nakikita every December. Tapos marami mga take home ng mga produkto ng San Miguel. Kayo rin ba? Sagana kayo doon noon? Oo, lalo na yung mga Coke, San Miguel Beer, unlimited supply yan. Kaya lang bawal talagang isang truck. Bawal uminom ng Pepsi. Kailangan Coke lang noong time na yun, no? Coke lang. Si dad mo ba, mahilig din ka, no? Uminom? Ano lang siya 1 to 2 beers a day. Hindi naman siya talaga social drinking lang. Hindi siya talaga. At mahilig siya magluto, no? Nagluluto siya. Ano ang paborito niyang niluluto? Well, chicharong bulaklak. Lagi niyang niluluto niya. Tinikman natin kanina yan. Talagang, kita mo, sa dirty kitchen namin, puputok yung mantika. Siya pala nagluluto ng chicharong bulaklak doon. Yan. Tapos yung mga, yung usual, yung mga longganisa yan, nagluluto siya nan. Yung mga dala namin galing Baliwag. So pag lumalabas kayo, bilang isang pamilya minsan sa mga public places, I'm sure marami nakakilala sa kanya. Marami nagpapapicture ng yung mga Kodak noon, no? Anong reaction nyo kapag gano'n na minsan napipigil kayo, tapos magpapapicture yung mga fans niya? Ano naman hindi naman siya talaga yung mati ni Idol, no? Na dinudumog, no? Paisa-isa lang So, walang Tapos approachable naman daddy ko. Mabait ba siya? Hindi siya suplado sa mga fans? Hindi? Talaga? Kasi friendly. Hindi niya na-observe ko yung ibang showbiz, di ba? Oo. Iba pag on camera. Tatago. Pag on camera, iba sila. Iba pag off camera, introvert pala, tahimik. Actually, si Tito Dolphy, ganun Off camera, tahimik Pero kung si Bert Tawa, kung ano siya sa camera, yun siya. Ganun din siya. Sa bahay, approachable sa labas, approachable. Talagang palangiti din. Nambabati din siya ng tao. Pag may nakitang bata yan, bubuhatin, lalaruin. Sino mga kaibigan niya sa showbiz? Well, ang mga nagmamadyong sila. si Dolphy, nagmamadyong yan sa bahay. Si Joey De Leon, nakakamadyong din yan. Joey De Leon. Yun yung mga regular Tapos, well, dati sila Ray Cards, no? Kung kalala mo yung Ray Cards. Oo naman. Yan, tapos, yun yung mga regular na top of mind ko naalala. Pero yung Pilita and Bert Tawa tandem, click yun? Yung click talaga yun. Click talaga yun, no? Sila talaga yung mag-partner. Mula 85 hanggang 92. 7 years din yung tumakbo. Bago yung American Idol, sila muna Bagong kampiyon, tangalan ng kampiyon. Ayan, yung singing contest, kung saan na-discover sila, sila Regine. Yan, si Regine. Nung na-discover si Regine, siya yung host nun, nung time na yun? Siya yung host nun. Nung panahon na yun, taga-Baliwag, taga-Bulacan kasi yan Taga Santa Maria, si Regine Pinapahatid sundo pa niya yan. Neighbor, Tawa. Kasi pagkababayan, tinutulungan niya talaga. Yun. Yung relasyon niya sa mga Marcos, very close to. Naging sila, magkaibigan na mga Marcos. Kay Ferdinand tsaka kay Madam Imelda. Ano mga ginagawa niya for them? Actually, yung mga shows sa Malacanang, pag may mga shows, siya yung ini-invite. Tapos pag may mga rallies din, noong 1986, no? Siya pa yung nag-campaign for kay Marcos nung huling campaign ni Ferdinand Marcos. Siya yung nag-campaign nationwide buong Pilipinas. Kasama niya talaga si Ferdinand Marcos. Paano niya tinanggap yung pagkawala ng mga Marcos nung lumisan sila ng bansa? Well, may mga kwento na inoperan siya ng government position, hindi naman niya tinanggap. So, wala naman talaga siya sa gobyerno Sa kanya, professional yun Parang,
binabayaran siya for the MCing job. So, hindi talaga siya yung tumanggap ng government position. So, Anong position in-offer sa kanya? Hindi na binanggit. Hindi na binanggit ng isang tito ko eh. Pero meron. Meron. Hindi naman niya tinanggap eh. Sabi niya, yun, talagang MC lang ako. So, syempre, bilang kaibigan, nalungkot siya. Pero, sinasabi naman niya sa amin na isa yan sa mga, bukod kay Boss Danding ng San Miguel, yan, si Marcos, yan yung mga nagpapaaral sa amin. Diyan kami kumukuha ng diba? Talent fee niya yan eh. So, yun yung, so, kaya medyo may pagka-loyal din siya kay Boss Danding at kay So, nalungkot siya Ferdinand Marcos. Nalungkot din siya. Buti nakaangat pa rin yung career niya after noon. Nagulat nga siya nung after leaving pa din ng Marcos. Ang dami pa ding shows na in-offer sa kanya. Tuloy pa din. Nung time kasi na yun, di pa naman ganun kadaming artista. Diba? Talagang, yun, left and right pa din yung shows niya. Dumami pa nga yung shows niya. Dumami pa? After nung nakalis na si Ferdinand Marcos. Naalala ko, isa sa mga kontrobersya sa buhay ni daddy mo, nung artista pa siya, ay yung pananampal sa kanya ni The Boy. Anong kwento nito? Anong naalala mo ron? Well, parang kasi pag mga live shows, yung daddy ko gusto niya alive yung audience eh. So pag mga yung in between take, pag commercial, di ba? Gumagawa siya ng mga binubuhay niya yung audience, pinapatawa lang niya. Parang stand-up comic, you know? Stand-up comic. Buhay pa din, para tumatawa pa din yung host. And then, no offense si The Boy nun sa... Ano ba joke niya? Isang joke niya. Actually, hindi ko na maalala, no? Parang naalala ko eh. Parang si Ipe, saka si The Boy, magkasama sila. Tapos sinabi yata ni daddy mo na, ibang klase yung mga action star eh. Yung mga pagsasama yan, magka-holding hands pa sila, parang gano'n. Okay. Yun. So, na-offend daw doon si The Boy. Paano ginawa yung pananampal sa daddy mo? Actually, well, nung time na yun, nasa Amerika kami, nasa US kami ng mami ko, So, nababasa na lang namin. Pero, parang isang commercial break, pinuntahan talaga ni The Boy yung daddy ko, tapos sinampal, no? So, naman, daddy ko professional. The show must go on. Hindi pinatulan. The show must go on, tuloy lang yung show. Tinapos niya yung show. Parang Will Smith at Chris Rock, gano'n? Parang gano'n. Bago pa ho nagkaroon ng Will Smith at Chris Rock na sampalan, mas nauna na ito. Mga 1980s yan, gano'n? O 90s? 90s na yan. Mga 90s na yan. Nag-sue ba? Nagdemanda ang tatay mo? Well, nagpahiwatig noon na magdidemanda, pero nag-resolve naman kagad. Nag-apologize si The Boy. Nag-apologize naman. Tapos, yan. Merong mga press release, nagkamayan naman sila. Talaga? Tulong ni yun, Celo Lagmay, no? Pinagbati kagad sila. Buti naman, no? At least they were really men enough, no? To accept kung ano man yung mga pagkakamaliin nila in the past. Meron pa ba ibang kontrobersya kinasakutan ng tatay mo noong mga panahon na yun? Wala naman eh. Well, yun yung image ng daddy ko talaga. Wala eh. Kaya nga kinukuha siya ng San Miguel, di ba? Good image, no? Maganda yung image siya, di ba? Walang negative. Yun lang talaga eh. Yun lang talaga. Yung kay The Boy. And I also remember him hosting a morning show sa radio, no? Mga 90s to. 90s? 80s, mga gano'n. 80s yan. 80s to, no? Nagre-radio broadcast siya noon. Sa Radio Veritas. Kaya yung bahay namin sa Quezon City, likod ng Radio Veritas. Kasi alas 5 ata yung show niya. Tama, so talagang nandun lang siya sa bahay, ikot lang siya. 5 minutes lang. Doon yung bahay namin, likod ng Radio Veritas. May show siya doon. So most of your memories about your dad are pleasant, no? Kasi he was never involved in any controversy, di ba? Yun lang talaga, yung sampalan issue na yun. Although I heard na parang magka-competition sila ni Rod Navarro noon. Parang pareho pang time slot yun nagbabakbakan, di ba? Yung time slot nila. May professional rivalry sila. Professional yan. Pero hindi na sila nagkausap, nagkabate bago siya pumanaw? Wala na gano'n? Parang yun, wala akong naging wala na gano'n. Ano naging sakit ng tatay mo? Actually, wala siyang sakit. Malakas siya talaga. Diba? So, nagulat na lang kami. December 1995. Medyo Christmas season na. Parang nahihilo daw siya. Akala niya vertigo lang eh. Yung pala, stroke. Brain stroke na. Nag-mild brain stroke na siya. Biglang may mga times na biglang hindi siya makalakad. Yung mag-stop yung lakad niya.
After 1 minute, makakalakad ulit. Yung pala, mild stroke na yun sa brain. So, yun, sinabihan na siya ng mga doktor dito, dali na sa St. Luke's. Tapos doon siya na tuluyan ng stroke. Oo. Namatay din ba agad? Or nagtagal din sa ospital? Parang 2 weeks din siyang comatose nun eh. Na-comatose pa. Comatose siya 2 weeks. Tapos bimigay na siya noong December 16, yan, 1995. December 16, 1995. At what age did he pass 59, on? 59. Bata pa, no? Bata pa. Dito. So, papunta na ho tayo ngayon sa libingan ni Bert Tawa Marcelo. Dito pa rin sa Baliwag, Bulacan. Bukas? Kaya may... Bukas. May lock lang sa ibabaw. May susi. Well, ito yung mga Marcelo, yung mga magkakapatid, no? Saka yung inang Anday, saka si Lolo. Kasi tatay at nanay ni Bertawa, no? Yan. Yan yung daddy ko nasa kanan. Sa kaliwa, magkakasama na sila. Pero yung nasa litrato, siya yung talagang pioneer sa longganisa. Siya yung gumawa ng timpla namin. Ah, okay. Siya naka-invento talaga. Siya yung naka-invento. Ng recipe, no? Na hanggang ngayon, ginagamit yun. Tapos si Daddy, ayan. Diyan siya. May Hollywood star pa. Hollywood star. Nakalagay. Norberto Marcelo. Yung pala ang tunay niyang pangalan, Norberto Marcelo. June 6, 1936 pinanganak. At pumanaw siya noong December 16, 1995. At the age of 59. Yan. Ito, ayan ang picture niya, guys. Bakit dito siya sa Baliwag nilibing, hindi sa kasama ng nanay mo sa Maynila? Well, talagang sinasabi naman niya lagi, dito siya ililibing. Actually, siya yung bimili ng lupa na to. Sinabi at siya nagpagawa nitong structure. Dito daw siya talaga ililibing. Talagang pinagawa niya na bago siya mamatay? Bago siya mamatay, Ang wish niya talaga dito sa Bulacan? Baliwag talaga. Ano naging effect nun sa buhay niyo, nung yung pagkawala niya? Well, kung tatanungin mo mami ko, sabi nga, mami ko, my boys became men. Yan, sabi ng mami ko. Well, totoo naman, kasi ako, nagtatrabaho na ako sa corporate world noon, sa kabing kapatid. So talagang, nag-seek na kami ng career namin na independent. We have to earn a living by ourselves. So, yun, naging independent na kami mga magkakapatid. Pero meron naman siyang iniwan sa inyo? Tama lang. Hindi ganun kadami, hindi ganun tama lang para mag-strive kami to work pa on our own. Hindi yung iba kasi sobra-sobra, tatamarin na yung anak, di ba? Right. Hindi naman kulang na maghihirap kami, di ba? Tama lang, binigay niya. Anong nami-miss mo sa kanya? Anong ugali niya ang nami-miss mo? Well, talagang walang dull moment pagkasama daddy ko. Talagang buhay kami lahat Talagang may lagi siyang joke, may laging hirit. And then, masaya siyang kasama. Tapos hindi lang sa aming pamilya. Kahit sa extended family, Marcelo clan or sa mother side ko, lahat yan, binibisita niya. At actually, hindi lang kami. Tinulungan din niya yung itaguyod yung mga Marcelo and Castro. So, kung may opening, yung time na yun, siyempre, kababayan din niya si Blas Ople, isa pang sikat ng taga Bulacan. Kung may mga opening sa Department of Labor, tumutulong siya, mga pinsan namin. Yun, yung buong Marcelo, pag reunion yan sa Castro side, yung sa mami ko, masaya. Kasi siya yung pinaka-life of the party, no? Kasi siya host and MC, sanay na sanay sa mga magpatawa ng mga tao. Even sa bahay, ginagawa niya rin pala yun. Sa bahay, gano'n din, Ang nangabuso walang pinipiling biktima. Ako walang pinipiling ipagtanggol. San man, kailanman, kampi tayo. Erwin Tulfo, kakampi nyo sa Senado. Ang nangabuso walang pinipiling biktima. Ako walang pinipiling ipagtanggol. San man, kailanman, kampi tayo. Erwin Tulfo, kakampi nyo sa Senado. So, ngayon, yung Marcelo Longganisa na to, na pinagsimulan ng tatay mo, buhay na buhay pa rin siyang negosyo. Dito pa rin, no? Sino na ngayon na nagme-maintain nun? Sino nag-aalaga nun?
Actually, yung pamangkin na namin, no? Si Eileen Chongson yan. Oo. At least now, naaalala pa rin siya, no? Ng mga kababayan natin, especially yung mga taga Bulacan. And itong mga ibang memorabilia niya, kung gusto niyo makita, ay nandito sa museum ng Baliwag. Paano pa pumunta rito sa museo? Actually, ano lang siya eh. Simbahan ng bayan ng Baliwag, yung San Agustin Church. Diyan lang eh, 100 meters away lang to, 150 meters away. So, doon na lang mag-park sa simbahan ng Baliwag, tapos lalakarin lang. Madali lang puntahan to. Sa kayo naman mga ano niya, mga movies ba niya, napapanood pa rin sa YouTube to? Yung mga commercials niya, mga gano'n? Yung commercials, nakikita ko pa sa, sa YouTube, no? Yung movies, actually may isa akong hinahanap eh. Anong movie yun? Yung Wanakusei. Wanakusei. Nagparang Charlie Chaplin movie siya na silent movie. Really? 1977. Yun hindi ko na makita. Pero, so may collection ka ng mga ano niya? Yung mga iba meron ako. Okay. Nakuha ko dun sa Video 48. Sa Video 48. At sa ibang shows, humingi ako sa Channel 7, Channel 2. Nabigyan naman ako. Saan nakalagay yung mga video na yun? Well, naka-DVD pa ngayon. Ano gusto mo sabihin sa mga tagahanga ng tatay mo? Anong mensahe gusto mong parating sa kanila? Well, yung sa mga tagahanga, ano na yan, no? Mga kaedad ko na yan, pataas, di ba? Ibang henerasyon na tayo. Tayo yun. Mga ano tayo, mga Gen X. Naabutan natin yan. Well, salamat no, na sa mga nakakaalala pa sa aming ama, no, na si Bert Tawas. So ngayon, bagong henerasyon ng mga comedians, pero yung mga natutunan sana natin sa mga old comedies, dati kasi hindi pa masyadong offensive yung mga clean, good humor, di ba? Totoo. Yun sana yung maturo natin sa mga anak natin, no? Hindi offensive yung humor, and then basta enjoy lang tayo, chill lang tayo sa buhay. Saka nung panahon na yun, talagang importante yung values no? Ini-instill talaga sa mga kabataan, kailangan magtapos ka ng pag-aaral, kailangan mabuti kang tao, huwag ka magdodroga, huwag ka maglalasing, mga ganon. Pinapaalala sa atin nung bata tayo. Marami sumusunod, marami rin sumusuway, pero at the end of the day, parang mas maganda yung buhay ng panahon na yun. No? Mas simple, no? Wala masyadong temptation. Ako, dream ko, no, baka nanonood yung city government natin, no, kina mayor, sana magkaroon ng parang street dito sa Baliwag, Bulacan, na ipapangalan sa tatay mo. Bert Tawa Marcelo Street. Ganda yan. Di ba? Parang long-lasting na talaga yung legacy kasi ang laki ng contribution na, na ibinigay niya sa Bulacan, especially sa Baliwag. Ayan. Anyway, I wish you luck sa iyong pamilya. Salamat. Sa iyong career. At sana ay patuloy na maalala ng ating mga kababayan si Bert Tawa at hindi siya makalimutan. Sige. Salamat. Thank you. Thank you, Gerald. Laki! Yan, babu. Nakita ko, babe. No, yun ikaw. Ay, inalungat ka na yan. Ay, kinuha yung friend natin. Uy, kinuha. Kaloko ka. Pakita mo. Ito yung naamoy niya sa bag. Ayan o, yung tira ko kaninang lunch na may spam tsaka egg. Pwede sa kanila. Hey guys! Alam niyo, ilang beses na kami nakabalik dito, balik-balik at nakapasyal sa Japan. Pero first time namin pumunta dito sa Nara Park. Papo! Yes! Para sa ating segment na pinamagatang Dear Mamu and Papu. Dear Mamu and Papu. Dear Mamu and Papu. Kasi maraming dear dito. Dude, bawal. Julius and Tintin would like to thank the following. Pure Gold, always panalo. David Salon, wherever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Raja Travel Corporation, with you on your journey. David's Cologne Love Mist. To order, message TonyBBabaw@gmail.com. Enagic from Japan, Kangen Water Machine.